Ano nga ba ang tunay na pangalan ng may likha at gaano ito kahalaga sa ating mga tao? Marahil nagtataka ka, bakit tayo nabubuhay sa mundo? Ito ba ay aksidente lang o mayroong kahulugan ang pagkabuhay ng tao sa mundo? Kung bakit ang planeta ay hindi nalalaglag sa kanyang orbit at hindi bumibitaw sa kanyang pag-ikot? At bakit ang araw at ang buwan ay magkasunod na nagbibigay liwanag sa mundo? Ang unang tanong, mga kapatid, sino tayo at bakit tayo nabubuhay sa mundo? Ito ba ay aksidente lamang o may mas malalim pang kahulugan kung bakit ang tao ay nabubuhay sa mundo? Magsimula tayo sa ating pagtawag sa may likha. Dahil ang lahat ay nagsimula sa Kanya at magwawakas. Siya ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, sa pasimula ng istorya ng mundo ay may wakas na. Ngayon, mga kapatid, maraming mga relihiyon sa panahon natin ngayon ang iba't ibang uri ng katawagan sa may likha. At ito ay pinagdedebatihan ng maraming tao. Narito ang mga sumusunod: Jesus Christ, Diyos, God, Lord, Yahweh, at marami pang iba. Ngayon, mga kapatid, minsan ka na bang napatanong sa sarili mo kung bakit ang daming mga pangalan ng may likha? Ano ba talaga ang totoo dito? Bakit tila ang gulo ng mundo pagdating sa pangalan ng may likha? Bakit pabago-bago ito? Ito ba ay nangyari lang o sinadyang baguhin ang pangalan ng may likha para maitago ang katotohanan sa mga tao, o dahil ba sa iba-ibang lingwahe ng mga tao kaya nagbago ang katawagan sa amang lumikha? Ano ang lihim bakit tila ang pangalan ng may likha ay hindi ginamit sa orihinal nitong katawagan simula nang naisulat ito? Basahin natin ang Acts 4 verse 12. Salvation found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ayon sa ating nabasa sa Acts 4 verse 12, walang ibang ibinigay na pangalan ng may likha para tayo ay maligtas. Ito ay isang requirements para tayo papakinggan at marinig ng ating amang lumikha. At bigyan pansin itong susunod na verse ayon sa Bible. Ayon sa Exodus 3 verse 15, Father also said to Moses, "Say to Israelites, YHWH, the El of the Father and the El of the Abraham, of Isaac and Jacob, sent me to you. This is my name forever, and shall call me from generation to generation." At kung ating babasahin ang Exodus 3:15, ang pangalang YHWH ay ang pangalan ng may likha na ibinigay kay Moises, Abraham, Isaac at Jacob. At ito ay gagamitin ng mga Israelita sa ibang uri ng panahon at hanggang sa kasalukuyang panahon. Pansinin na ang amang lumikha ay nagpakilala lamang sa mga ninuno ng mga Israelita na sila Abraham, Isaac at Jacob, at ang mga taong nabanggit ay ang mga Shemite na konektado sa mga Hebrew papaba sa lahi ni Shem, at hindi nagpakilala ang amang lumikha sa lahi ni Japheth na tinatawag na Gentile ayon sa Genesis chapter 10. Ngunit tila ba nabura at natabunan ang totoong pangalan ng lumikha at napalitan ng iba-ibang mga pangalan? Sino ang nasa likod nito at bakit tila may nagtago ng totoong pangalan ng may likha? Kung ating babasahin ang Genesis chapter 10, hindi nagpakilala ang amang lumikha sa mga lahi ni Japheth na tinatawag na Gentile. Dahil dyan, gumawa din sila ng ibang bersyon ng pangalan upang malihis at mapalitan ang pangalan ng may likha na papabor sa kanilang mga Diyos. Ito ay makikita sa 350 BC representation of the Hesperides to the tree and the serpent.
Magbigay tayo ng isang senaryo. Magsimula tayo sa pangalan or name. Ano ang name? Ayon sa wiki, name is a person, place, or things in the word or the group of the word that is used to identify them. Ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang bagay, tao o bagay na pumapatungkol sa pangalan ng nabanggit. Ayon dito mga kapatid, ang name or pangalan ay isang napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga bagay na may pangalan maging sa kalawakan o sa amang lumikha. Kung napakahalaga pala ng pangalan ng lumikha, nakakarating kaya ang aking mga dalangin sa Kanya? Tama ba ang aking tawag sa amang lumikha? Kumbaga sa telepono, hindi ba ako wrong dial? Hindi kaya noong nasakop tayo ng mga dayuhan ay pinalitan ang totoong pangalan ng ating amang lumikha at pinalitan ng mga dayuhan upang maging sunod-sunuran at makontrol ang ating bayan? Ano ba ang pangalan ng ating amang lumikha sa panahon ng ating mga ninunong Pilipino noong hindi pa tayo nasasakop? Ayon sa librong pinamagatang The First Voyage Around the World, Magellan Voyage Around the World, 1519 hanggang 1522 sa pahina 81. Ganito ang nakasulat. Would do it willingly? Them he asked whether they were more of Gentile. And in what they believed, they answered that they did not perform any other adoration, but only joined their hand looking up to heaven, and that they called their God Abba. Hearing this, the captain was very joyful on seeing that. The first king raised his hand too. Tinanong ni Agapeta ang mga Pilipino, sila ba ay mga Moor or pagans or hintil? At sa kanilang pinaniniwalaan, sumagot ang mga Pilipino na gawain nila ang hindi gumanap sa iba pang pagsamba, ngunit sa paghawak lamang ng kanilang mga kamay, pagtingala sa langit at tinatawag ang kanilang Diyos na Aba. Narinig ito ni Ferdinand Magellan. Napakasaya niya at nakita niya at mayroon silang natuklasan na ang salitang Aba ay nanggaling sa salitang Aramaic Hebrew. Bakit tila ang salitang Aba ay konektado sa ating mga Pilipino at tila ba ang salitang Aba ay pamilyar sa ating mga pandinig ng mga Pilipino? Ito ay ating tatalakayin sa iba pang episode ng ating channel at dito napapaloob kung anong lahi ang mga Pilipino at saan tayo nabibilang. Balik tayo sa $1 million question. Sa paanong paraan natin malalaman kung tama ba ang pangalan ng ating sinasamba? Hindi ba ako nagkamali upang malaman kung tama ba ang ating pagtawag sa amang lumikha? Bumalik tayo sa pasimula. Ang Genesis, ang Old Testament Genesis, at ang author ng Bible ay ang mga Hebrew dahil sila ang unang nagsulat ng Torah o Bible. At naisalin ito sa maraming wika tulad ng Greek, Latin at Ingles. Ngunit ano ba ang salita ng mga Hebrew noong panahon ni Moises? Ayon sa wiki, ito ay ang wikang Paleo-Hebrew, ang kauna-unahang wika ng mga Hebrew Israelites. Ngunit ito ay naisalin sa maraming wika. Hindi ito ang orihinal na salita na ginagamit ng mga Hebrew Israelites sa kasalukuyan. Halimbawa nito ay ang Modern Hebrew, Ashkenazi Hebrew, Sephardi Hebrew, Mizrahi Hebrew, Hemenites Hebrew, Tiberian Hebrew, Medieval Hebrew, Messianic Hebrew, Biblical Hebrew. Bago pa nasulat ang bagong tipan ay meron ng Torah, kung saan nilalaman ng kasulatan ng aklat na ito ay ang unang 5 libro ng Biblia na naisulat ni Moises at ng iba pang mga propeta. Pinatunayan iyan ng mga Jewish learning at ng learning religion.
Ito ay ang pinakamahalagang kasulatan sa Judaismo. Ang banal na pangalan o Tetragrammaton o apat na titik, ito ay pinatunayan na nakasulat sa Torah. Ngunit, meron nagsasabi na ito ay gawa-gawa lamang ng mga peking Hudyo. Hanggang sa may nahukay ang mga archaeologists na isang lumang bato, dito ay mababasag at magbibigay linaw sa mga pagtatalo. Ito ay ang Moabite Stone sa lupain ng Diban na nasasakupan ng Jordan. Dito ay natagpuan ang Moabite Stone. Ito ay nahukay noong August sa taong 1868 at ito ang nagbigay ng kasaysayan sa mga archaeologists na magpapatunay sa pangalan ng may likha na tumutugma sa apat na letra ng Tetragrammaton. Isang sinaulang nakasulat ni Mesha, hari ng Moab, noong huling bahagi ng ika-9 na siglo BCE na ang mga elemento'y tumutugma sa mga kaganapan sa Hebrew Bible. Inilarawan ng inskripsyon ang dalawang aspeto kung paano pinangungunahan ng Mesha ang Moab sa tagumpay laban sa sinaunang Israel. Sa makatuwid, ang tunay na salita ng mga Israelita noon, panahon ni Moises, ay ang Paleo-Hebrew. Dito natin malalaman kung ano talaga ang tawag ng mga Israelita sa kanilang amang lumikha. Ano ba ang tunog o pagkabigkas ng mga Israelita sa ama na lumikha? Ayon sa Tetragrammaton, ay ang letrang YHWH, ito ang mga letrang isinulat ng amang lumikha at ipinakita kay Moises ayon sa Exodus 3:15. Pero bago po muna ang lahat, paunahan ko po kayong mga kapatid. Kapag nalaman nyo na ang banal na pangalan, hindi ito pwedeng yurakan ng sino man. Mark chapter 3, 28-29. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins in every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty on eternal sin. Sinasabi sa kasulatan, ipagpapatawad ang lahat ng kasalanan, ngunit ang kasalanan sa Holy Spirit ay walang kapatawaran. Kasama na po dyan ang pagyurak sa banal na pangalang. Magkasala ka na sa tao, wag lang sa Holy Spirit o banal na salita. Laging mukhang bibig ng mga Pilipino ang Diyos or Diyos ko. Ngunit ano ba talaga ang Diyos o Diyos ko? Ang salitang Diyos ay minana natin sa mga Kastila. Hindi yan ang sariling atin. Ngunit saan ba galing ang salitang Diyos? Ito ay ang salitang nagmula sa Deo o Deos. Ito ay nanggaling sa salitang Latin. Ngunit bago pa naging Latin ang Biblia, ito ay nanggaling sa salitang Greek or Griego. Ayon sa Wiki, ang salitang Diyos ay galing sa salitang Theos or God. Ngunit hindi magkaugnay ang Theos, Deus, kundi ang Greek name na Zeus. Ang pinanggalingan ng Delios ay ang Zeus. Attic Greek, si Deus. Doric Greek, Deus. Romanized, Dios. Spanish, Dios. Pilipino, Diyos. Ano ang sabi ng Misaya sa mga Pariseyo? Ayon sa Matthew 23, verse 13, Who to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites, you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Ayon sa Matthew 23, verse 13, isinara daw ang pintuan ng kalangitan ng mga Pariseyo sa mga tao. Paanong isinara ng mga Pariseyo ang pintuan ng kalangitan sa mga tao? Kasi hindi nila ibinigay ang banal na pangalan ng Ama at ng Anak o password na magbubukas sa kalangitan, bagkos nag-imbento sila ng sarili nilang bersyon ng pangalan na papabor sa kanilang sariling interes.
Basahin natin ang Acts 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind, by which we must be saved. Sa makatuwid, dasal tayo ng dasal, ngunit hindi tayo papakinggan ng Amang lumikha. Bakit? Dahil ang pangalan ng ating binabanggit ay mali. Kumbaga, wrong dial. Ang YHWH ay naisulat sa salitang Paleo-Hebrew. Ito ay walang vowels. Dahil diyan, maraming mga scholars na nagsasabi na hindi raw ito mababasa o hindi mabibigkas. Bakit nila ito nasabi? Dahil ang gamit nilang wika ay ang bagong Masoretic Hebrew, ang Paleo-Hebrew at Masoretic Hebrew. Kung iyong babasahin ay malayo sa lumang Paleo-Hebrew. Ngunit kung ating pag-aaralan, bakit ito naisulat kung hindi nabibigkas o walang tunog? Ang Paleo-Hebrew ay napalitan ng Babylonian Masoretic Hebrew. Ito ay nilagyan ng Nikud. Ito ay isang sistemang vowels na napalitan ang original na tunog ng Paleo-Hebrew. Ang Paleo-Hebrew ay walang tunog na E o U at mas imposibleng letter J. Sa makatuwid, nasira ang vocal system ng salitang Paleo-Hebrew. Sinira ng Babylonian system at napalitan ng Masoretic Hebrew na binabanggit sa Matthew 23 verse 33 na tinatawag ng Misaya na brood of viper. Ang ancient na tinatawag na alibata ay nakadefault sa tunog na A, tulad ng A, Ba, Ka, Da. Ang lahat ng tunog sa Paleo-Hebrew ay nakadefault sa tunog na A maliban sa I o Ayin. Magbasa tayo ng Paleo-Hebrew. Simula ito sa kanan papuntang kaliwa. A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Sa, Ka, Ta, Ya, Kala, Ma, Na, Sa, I, Pa, Tasa, Ka, Ra, Sya, Ta. Bakit ang tunog ay tila pamilyar sa ating mga Pilipino? Bigkasin natin ang YHWH. Ang basa dito ay Yahawa. Bakit Yahawa? Hindi Yahawaha. Dahil ang A ay binibigkas kapag mayroon pang susunod na syllables. Kung wala na itong susunod na syllables, hindi na bibigkasin ang A. Tulad ng yada na ang ibig sabihin ay praise o pagpupuri. Hindi po pwedeng yadaha. Tulad din ng salitang Juda na ang kahulugan ay Yahawada. Ngayon, lumalabas sa salitang Paleo-Hebrew ay ang pangalan ng Amang lumikha ay Yahawa. Hindi Yahweh, hindi Yahuwah, hindi Yahushua, at mas lalong hindi Jesus Christ. Lahat ito ay ang peking bigkas upang ilihis ang tunay na pangalan ng may likha sa mga tao. At ano naman ang pangalan ng anak? Gagabayan tayo ng verse sa Matthew 3 verse 17. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi dito ng Ama, ang Misaya ay ang kanyang anak. Sa John 5 verse 43, I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else come in his own name, you will accept him. Sinabi ng Misaya, pumunta ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Pero kapag may dumating sa ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Ito ay isang prophecy
na nagaganap sa atin sa kasalukuyan dahil may ibang dumating na pangalan at kinilala ng mga tao tulad ng Jesus Christ at iba pa. John 10 verse 30, I and the Father are one. Hindi ibig sabihin iisa sila, na ang anak ay ang ama at ang ama ay siya ring anak. Ang ibig sabihin niyan ay kung ano ang pangalan ng ama, iyon ang taglay na pangalan ng anak. Example, kung Pedro ang pangalan ng ama, Pedro din ang dadalhin ng anak. At kung Hebrew ang pangalan ng ama, Hebrew din ang pangalan ng anak. Hindi Greek na Jesus Christ. Ang basa sa Yahawashai ay mula sa kanan papuntang kaliwa. Yahawashai. Ang pangalan ng anak ay Yahawashai dahil ang pangalan ng ama at ng anak ay iisa. Ang Yahawashai ay nangangahulugang Yahwa is salvation. Ang Yahwa at Yahawashai ay dapat ingatan at banalin. Be blessed mga kapatid, Yahawada.